Makikita natin kung paano lilinisin nila Biro ang dungeon kung saan makakalaban niya dito ang boss na kilala ang Shadow Monarch at mapagbibigyan kaya ni Chairman ng kahilingan ni Jinwoo upang hindi umalis ng Korea. Kaya naman simulan na natin ang kulang sa chapter 119, 120 at ang kabuuan ng chapter 121. At kung bago ka lamang sa aking channel ay mag-follow and subscribe ka na upang maging updated ka sa ating solo leveling manhwa review. Maraming salamat. Let's go! Ngayon ay handa na ang mga shadow ni Jinwoo upang i-clear ang dungeon, samantalang ang ibang hunter ay nais nang lumabas dahil paano daw kung bigla silang atakihin ng mga shadow na langgam. Sa isip ni Jongsu na hindi sila pwedeng umatras dahil paano daw nila haharapin ng mga reporter sa labas at hindi raw nila pwedeng ihinto ang raid dahil sa natatakot lamang sila sa ilang summon beast. Subalit bigla siyang nagulat na may halong takot nang makita niya sa kanyang harapan si Biro at dito ay niyaya niya ito na ipagpatuloy na ang raid, ngunit tinitignan lamang siya ni Biro sa mga oras na to. Biglang nawala si Biro sa harapan ni Jongsu at muli itong nagpakita na sobrang niyang kinagulat at may bagay na binato si Biro, sabay tumalikod ito kasama ang iba pang mga shadow beast. Tanong ng isang hunter kung susundan raw ba nila ang mga shadow ni Jinwoo, pero tinignan muna nila ang binato ni Biro kanina at pinakita ang ulo ng isang Death Knight dahil nagawa itong putulin ni Biro sa ilang segundo lamang. Hindi makapaniwala si Jongsu sa lakas na meron ng mga shadow ni Jinwoo at alam naman daw siguro nila kung gaano kalaking pera ang makukuha nila sa mga magic stones, kung kaya't sino daw kaya sa kanila ang gusto pang umatras sa raid na ito. Subalit sa paglingon ni Jongsu ay nakita niya umalis na ang kanyang mga kasama upang sundan ng mga shadow at sinabing gaano daw kaya siya katagal uupo doon dahil mapag-iwanan na siya ng lahat. Sumunod ay pinakita na lamang ang healer kung saan nakikipagilahan ito sa item na gamit ng undead, sapagkat ngayon ay kinakain ito ng langgam dahil hindi raw ba alam nito kung gaano kalaking pera ang makukuha nila dito. Inatake ng langgam sa braso ang healer upang makabitaw ito sa pagkakahawak, sabay pinagpatuloy niya ang pagkain sa undead, ngunit nang mapansin ito ni Biro ay sinenyasan niya ang langgam na nagdahilan upang matakot ito. Pinagaling ni Biro ang sugat ng healer at naisip nito na paano daw nagagawa ng isang summon beast na gumamit ng healing magic higit pa sa kaya niyang gawin bilang isang healer. Nakarating na sila sa silid ng boss at dito ay pinakita na ang kanilang magiging kalaban, kung saan may kasama pa itong mga general at napamura ang isang hunter dahil isang Archlich daw pala ang boss at may kasama pa itong 10 Death Knight. Wika ni Jongsu na ang boss na ito ay naging sikat dahil ito lamang daw ang rason kung bakit nawala ang Gold Dragon Guild, isa sa major guild ng China, at nagdahilan upang magkaroon ng dungeon break sa bansa. Dahil daw kay Liu Zigang ay naiwasan ng China ang malaking pinsala sanang mangyayari at imposible daw nila itong matalo sapagkat pare-parehas lamang silang mga A-rank hunter. Napansin nilang paparating pa sa kanilang likuran ng iba pang mga undead at napamura si Jongsu dahil muli daw nabuhay ang mga undead na hindi nagawang kainin ng mga langgam, kung kaya't utos niya sa healer na harangan nito ang pinto. Ginamit ng healer ang kanyang skill para maharangan ang dadaanan ng mga undead at ngayon daw ay alam niya na kung bakit isang A-rank dungeon ito na may highest difficulty. 5 minuto lamang daw ang kayang itagal ng healer sa pagharang sa pinto at dito ay hindi na alam ni Jongsu ang kanyang gagawin, subalit bigla siyang napatingin kay Biro dahil ngayon si Biro ay haharapin na ang boss ng dungeon. Alam ng boss na napapabilang sila Biro sa Shadow Army na tinatawag at bakit daw sila inaatake ng mga sundalo ng Shadow Monarch, subalit napatawa lamang si Biro dahil pinili daw sila ng hari at ang boss naman daw ay hindi. Hindi raw ito maaari, sagot ng boss, at kailangan niya daw makausap ng personal ang hari, ngunit bigla na lamang nasa harapan niya na si Biro at binutas ang kanyang dibdib dahil masyado raw itong maraming sinasabi para sa isang nilalang na malapit nang mamatay. Dinikdik sa pader ni Biro ang boss, sabay kinuha niya ang core nito, sabay durog ng pinong-pino at dito na din nawala ang boss ng dungeon. Unti-unti na ring nawawala ang mga undead sa paligid at napatanong ang mga hunter kung paano raw nagawa ni Biro na patayin ang boss gamit ang isang pag-atake lamang. Humiyaw muli ng malakas si Biro upang ipaalam na sila ay nanalo sa laban at nasabi ni Jongsu na alam niya daw na malakas ito pero sa hindi sa lakas na nakita niya ngayon. Sa lakas daw na meron ng mga sundalo ni Jinwoo ay pwede na lamang daw na sila ang mag-clear ng mga dungeon at hindi na kailangan pang sumama ng bida. Sa isip ni Jongsu na maaari daw na hindi kayang kontrolin ni Jinwoo ng sabay-sabay ang lahat ng kanyang mga shadow beast dahil matutuyo daw ang kanyang mana, pero kahit daw gamitin lamang nito ang kalahati ng shadow beast na iniwan niya sa dungeon ay mas malakas na ito kung ikukumpara sa kahit anong guild sa Korea. Wag na daw silang magsayang ng oras at makipag-merge na raw sila ng guild kay Jinwoo, pero sagot ni Jongsu na tawagin daw nila ito bilang alliance sapagkat mas maganda raw itong pakinggan. Seryoso daw ba si Jongsu, wika ni Yuntei, sapagkat nagbibiro lamang daw siya sa
sa kanyang sinabi dahil sa tingin niya raw ay hindi kailangan ni Jinwoo ang kanilang tulong. Mag-isip daw si Yoontae dahil hindi raw pwedeng labagay ni Jinwoo ang batas para sa mga guild dahil kahit posible daw na magawa ng mga summon ni Jinwoo na i-clear ang isang dungeon ay kailangan daw ni Jinwoo kumpletuhin ang minimum numbers na kailangan sa pag-grade ng dungeon sapagkat wala daw exempted sa batas na ito. Tama daw ang sinabi ni Jongsu dahil kung sakali daw na sila ay magtulungan na isa itong win-win situation sa bawat isa. Pero kung mangyari man daw ang bagay na yun ay magbumuka raw silang linta kay Jinwoo, pero sagot ni Jongsu na consider daw ito ni Yoontae bilang isang pagsuporta. Sumunod ay muling pinakita ang eksena sa paaralan kung saan umiiyak ang isang magulang dahil sa nangyari sa kanyang anak at nakumpirma nilang wala ng tao sa loob ng building. 213 na estudyante raw ang nakatakas sa insidente pero 10 lamang daw ang nakaligtas sa loob ng building at ang iba naman daw ay nasawi ang buhay. Pinakita ng chairman ng isang graph kung saan mas tumaas ang bilang ng mga dungeon sa nakaraang 6 na buwan, subalit mas dumami rin daw ang bilang ng mga awakened people na gustong maging hunter na para daw bang nagkakaroon ng balance sa pagitan ng mga dungeon at awakened people. Ano raw ang gustong pag-usapan ng chairman, tanong ng bida, at sagot nito na iba't ibang bansa raw ang gusto na siya ay makausap at ito raw ang mga papeles na naglalaman ng official letter nila. Sigurado daw ang chairman na may ilang tao na ang nakipagkita kay Jinwoo at sa totoo lamang daw na wala silang karapatan na pigilan ng mga taong ito at tanging pagprotekta lamang sa personal information ni Jinwoo ang kaya nilang gawin. Na kay Jinwoo na raw ang desisyon kung nais nitong kitain ng mga bansa na gusto siyang makita, pero kung aalis daw ito sa kanilang bansa ay natatakot siyang hindi agad makapag-adapt sa mangyayaring pagbabago ang Korea. Nakarating na sila sa hospital kung nasaan ang kapatid ni Jinwoo at wika ng chairman ay bibigay daw nila ang lahat ng kailangan ng bida kung kahit nakikiusap ito na i-consider daw ni Jinwoo na manatili sa kanilang bansa. 10 daw ang total ng mga S-rank hunters sa Korea at ang 2 daw dito ay namatay na samantalang ang isa naman daw ay nasa US na kung kahit gagawin daw nila ang kanilang makakaya upang makatulong sa pangangailangan ni Jinwoo para hindi umalis ng Korea. Kung ganun daw pala ay gusto ni Jinwoo na makapasok sa dungeon ng mag-isa lamang na kinagulat ng chairman sapagkat nais daw ba nito na hindi siya isali sa minimum headcount na kailangan sa pagpasok sa dungeon. Ginawa daw ang batas na ito upang masiguro ang kaligtasan ng mga hunter at ito raw ba ang dahilan kung bakit bumuo ng sariling guild si Jinwoo at tanong ni Jinwoo na mahirap daw bang pagbigyan ng kanyang kahilingan at sagot ng chairman na medyo mahirapan siya ng konti pero magagawan niya ito ng paraan. Sumunod ay pinakita naman si Jinwoo kung saan iyayaya niyang sumali ang kanyang pinsan sa kanilang guild dahil kung sakali na sasali ito ay wala raw itong gagawin at mas mainam daw na maging parte ito ng Ajin Guild kaysa maging ambassador ito ng guild ng kanyang ama. Alam daw ba ni Jinho na babalik na sa Korea si Jinhee at sagot naman ito na oo naman dahil nakatatandang kapatid niya ito pero wag daw nilang pag-usapan yun dahil kailangan pa niya na isang member para sa kanilang guild. Sigurado raw ba si Jinho na hindi siya na-scam ng isang masamang tao at sagot naman ito na magugulat daw si Suyun sa oras na malaman nito kung sino ang taong sinasabihan niya na masamang tao. Sumunod ay pinakita ang eksena sa office ni Jinwoo at napatanong kung ito raw ba ang tinutukoy ni Jinho na pangatlong member samantalang si Suyun na hindi makapaniwala na kaharap niya na ngayon si Jinwoo. Ano raw ba ang sinasabi ni Suyun, wika ni Jinho dahil siya raw ang celebrity sa kanila at sagot naman ito na gusto niya raw kasing makita ang taong nagpahiya kay Lee Min-sung at sagot muli ni Jinho na medyo mali daw ata ang rason ni Suyun kung bakit siya nasurpresa. Sa isip ni Jinwoo na isang D-rank si Jinho samantalang si Suyun na isa namang A-rank at nakadepende raw ba sa genus ng isang tao kung ano ang magiging rango nila. Napaliwanag naman na daw siguro ni Jinho ang lahat at magiging okay lamang daw ba ito sa mga balita na pwedeng mangyari sa inaharap at sagot naman ni Suyun na oo naman dahil mas mainam na daw ito kaysa ma-involve kay Jinsung. Paliwanag ni Jinho na si Jinsung ang nakatatandaan niyang kapatid na lalaki at naalala ni Jinwoo na medyo masama ang pag-uugali nito at tanong ni Suyun kung maaari daw ba silang mag-picture upang maipost niya ito sa kanyang social media. Pinakita naman ng Hunter Association kung saan kontra ang isang opisyal na isama sa bilang ang summon beast ni Jinwoo at ang batas daw na ito ay nagawa na bago pa magtayo ng guild ang bida at kung hindi raw ito isang favoritism ay hindi niya alam ang itatawag dito. Kailangan daw maging patas ang kanilang organization sa lahat ng hunter, hindi ang maging pabor kay Jinwoo kung kahit magpaliwanag daw ang chairman sa kanila. Tama daw ang sinabi ng senator dahil isa raw itong pagpapabor para kay Jinwoo at nais niya daw tanungin ang lahat na kung sakali na magkaroon ng dungeon break ay kanino daw sila sasama sa grupo na may 20 na A-rank hunter or sa team ni Jinwoo na nag-iisa lamang. Napagkalaman daw ng chairman na lumipat ng bahay ang senator malapit sa Hunters Guild at ano raw ang
dahilan nito kung bakit siya lumipat sa malaki ang bayad na bahay kung ikukumpara sa dati nitong tirahan. Sagot ng senator na hindi raw ito related sa kanilang pinag-uusapan at muling sinabi ng chairman na gusto raw kasi nitong maging ligtas at ganun din daw ang nararamdaman ng lahat ng tao sa Korea dahil kung may pera lamang sila ay lilipat din sila sa mas ligtas na lugar. Marami daw bansa ang gustong makuha si Jinwoo para sa kanilang kaligtasan at umaasa daw ba ang senator na mananatili si Jinwoo sa kanilang bansa kung ang kaisa-isa nitong kahilingan ay hindi nila mapagbibigyan. Tinatanong daw ni chairman kung nais daw bang makitang muli ng senator ang pangyayari kung saan iniwan sila ni Mr. Wang upang pumunta sa Amerika at kung sa palagay daw nito ay hindi makatarungan ng gagawin nilang pagpapabor kay Jinwoo ay isipin daw nito kung sino ang magliligtas sa kanila sa oras na magpakita muli ang isang S-rank gate sa Korea. Sumunod ay pinakita naman ng picture kung saan nag-selfie ang tatlo samantalang si Baby Cha ay nakita ito sabay nanginig sa hindi malamang dahilan at nagkaroon ng pagyanig sa kanyang building na maaari isa itong pagseselos dahil may ibang tilapia ang lumapit sa bulati ni Jinwoo.